Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning, subong adlaw sa Miyerkules. Mayo 20 na kita, tuwig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamatin naton sa Iloilo Morning. Di man ka muna bahin sang Western Visayas. Happy Wednesday morning sa inyong tanan. Nagapabilin nga mataas ang aton nga heat index, pero pasalamat kita kisa kung may gurugalom kita nga na-eksperyensyahan. At least ma-lessen gawa ang aton nga nabatyagan nga pagkaaringakot, pagkainit sang tiyempo. Kaya ang iban nga lugar naka-experience na sang pag-ulan, pero diri sa Iloilo City kag mga neighboring towns naton daw ka malagid sang aton siniyang palibot. By the way, ti pabor man na sa mga ano tabala sa mga dredging activity and clearing operation sa mga waterways balaems. Halimbawa sang Oplan kontra baha kahapon, kay ti kun magtingulan na budlay mangutkot ang mga bakho, ang mga clearing operation sa palibot sang mga suba naton. Ti good news gid ini kay ginapatigayon sang DPWH kag sang LGU naton ang kampanya Oplan kontra baha. Kay ti amo ni kagapon ang ginkatuan sang aton sini nga alkalde dira sa Maytikod. Di kumusta to? Actually, Jen, no, kung dito ka sa area, first time ko yung nga makabisita sa dito nga part sa La Paz, no? Kag ang waterways dito, ang creek nga makita naton, hindi lang gid siya normal yung may mga basura, no? Ang basura dito do regular na nga naga-flow sa may waterways nga kumbaga ang normal nga itsura sang creek may ara gidya sang basura. Do wala na gauntat ang pag-float sa mga basura dito, mga plastic, mga gamit nga mga hindi na mapuslan, daw tanan-tanan nga sahi sang waste materials to the point nga kung lang taon gani nato, no? Ara sa video, video. ang mga tupad beneficiaries naton ayawan sila ka penetrate dira sa area kay kinanglan gid nila nga magsakay sa daw raft na bala para makapaninlo kag hindi na siya ano lang no nga makauni mo nga isa lang kaadlaw nga pagpaninlo hindi gid ya kay tuman ka laba ang stretch sang creek dira sa may Tikod, La Paz. Isubong daan nga dry season ang aton nga mga suba, ang mga estero, ang mga creek naton daw hindi amo na kadasig sang flow. Tinagapundo na ng tubig subong kay ti kuan bala ng dry season, wala gawas ang ulan. Pero kung may magbaha na EMS,
flush out na tanan, diretso na sa dagat. Ti at least pag bisita dito kit-an gid kun ano ka higko kay ang basura kung ang flow sang tubig maintain, hindi amo na ka kusog balas ang bulyada sang tubig sa aton mga suba kaya mo na gani siling ta dry season hindi pwede mo gani mga manabaw subong aton nga mga suba literal ginang pundo sang kwan sang tanan nga basura nga nagailig pero kung mag-ulan naman tudo kang magbaha tanan-tanan na hawas gina no ti sa aton sini nga mga kauturan kabay pa nga hindi nyo man papabudlay ang mga tupad workers naton sa pagpangutkot pagpanguha sa mga basura daan na nila karon kung pagtalikod nila amo man gyapon batasan ninyo iula nyo man gyapon da kay ti wala na sang nabantay. Amo man na ang gina-reiterate ni Mayor Raisa Trias kay dito kita kahapon sa area dyan, may ara gid ya sa mga pamalay sa higad lang gid sa Sininga Creek no. Ang mga residente nga didto nagapuyo ti amo na ya ang hindi makontrol sang mga otoridad naton maskin sige-sige ang ilang nga pagpanglimpyo may mga oplan kontra baha sila sige-sige ang pagpatuman nila sang Dole Tupad program may i-designate sila da nga manugtidlo hindi gid na iya maubos kung wala man ya sang disiplina sa mga kauturan naton nga naga-star dira sa area nga ina amo na nga gina-reiterate gid sang alkalde ang responsable nga paghaboy sang basura. Ari bala pamatian naton ang kabahin sang interview naton kahapon kay Iloilo City Mayor Raisa Trias. So, kapag tanaog gila yun ako. Except sa Dole Tupad nga mga members, ma'am, ano pa gid ang magapanguna sa pagpanglimpyo? Ang in partnership man ni sa aton nga Senro kag GSO diri sa Iloilo City. And definitely, ang mga pumuluyo, ma'am, gin-encourage, Yes, no, every Saturday may ara kita clean up drives and I hope na sige-sigihon naton yung mga clean up drives naton sa aton nga mga kabrangayan to make sure nga ang aton ni subo nga oplan kontra baha hindi lang hasta 31 days but no maintain gid sa kada barangay. Ngayon nakita natin ang mga basura, mga PET bottles, plastic, busilingon, mga higpo ni nga ginapasabog, ginhaboy sa mga pumuluyo naton sa creek. Anong panawagan naton, especially sa mga malapit nga barangay? Okay, so sa tanan barangays, hindi lang siguro dito sa lapas, we have to make sure nga ang aton nga basura ihaboy gid naton sa tsakto. Ang mga barangay naton may na-identify nga mga areas kung diin kita pwede ihaboy ang mga basura naton. Kahit may mga days kita kung saan o gina-pick up ang aton nga mga basura. Actually, in some of the barangays wala diri sa syudad may ara nga in partnership with Coca-Cola Foundation may mga tricycle nga sugat sa ilang mga basura. No? We have identified 20 barangays from the coastal areas nga in partnership with Coca-Cola Foundation nga may mga tricycle na i-pick up kay hindi na makasudlan sa mga trucks. So, I hope nga ihaboy natin sa tsakto ang aton nga mga basura to prevent ang paglapta sa aton nga mga basura sa aton mga waterways. Ang how sa pagkanya sa mga may na-discover, may na-recover man ang transfer na patay nga sa bagay pagina, ano pa natin Yes, nakita ko ganit nato, no? Ang ina, hindi ka ma-avoid na si diri man di nga pabayan lang ang ilang mga sapat sa diri man sa lapas, especially agricultural area diri. We have to maintain man and monitor ang aton mga kasapatan to make sure man na iba na sila. Pero ano pa natin mga action niya para mas Yes, i-identify gid natin siguro diri sa mga barangays, no? Aside sa ina, i-review natin kung sa diin nga mga barangays ang may nag-attend rin nga may mga sapat nga mga kina kung baboy itong nga nakita, no? Nga makata pa man ito gani. I think so, basi hindi ka ito kabalo swimming or kung ano man gid, no? But this is an agricultural diri sa Lapas area. So, mga ina, normal naman lang na makita. Ilang taon natin kung sino ang nag-take care pag-ibig diri to make sure na hindi na matago ang may mga kasapatan na makita pag diri sa atin.
what will happen po, Mayor, sa mga barangay nga mabal natin, kung natubod na po natin, nga mo ni ang source sang nagahabol sa mga basura, what will happen po? Yes, after sinisa clean up, matatang kita nets, traps, to make sure na hindi na sa mga barangays, para hindi na magwagid diri sa waterways naton ang mga basura. Once ma-identify naton, kung sa diin gid man nahalin ang mga basura, dira na naton mabalan kung anong next actions natin. Okay. Mayor, may mga nakita ng mga kasudlan sa baboy. But sila may nag-ihaw nga wala nag-aagi sa slaughterhouse kaya nagabaligya sa mga barangay. Yes. Pero kita task force hot meat, no? Lagi na lang tao, tanong kung sino ang nag-ihaw nga wala kaagi sa ating slaughterhouse. May man gani nga na-identify natin nga may ari diri kay para ipafocus man natin sa ating na task force diri naman nga distrito. Mayor, just an update lang, Mayor, and follow-up. Is Trenyas Cabaluna for 2028 final na po? Yes, amo na ang amon nga gina-review, no? Like I've said last time sa isa ko ka-interview, normal man lang ang amon nga meeting usually sa amon nga mga leaders. And gina-discuss pa na namon ina with finality, ti mabalaan gina naton sa last day of final. Mabalik si Mayor JPT. I think nakahambal na sa last time sa iya nga retirement, diba? Yes. Mayor, si Anay Mayor John Patrick Mabilog, plan niya nga mag-visit sa imo. Any reaction about this? Yes, ever since ang aton opisina, open door policy gid kita sa tanan. Naka-receive ka na message kung gano'n siya. Batian ang kabahin sa Oh. interview naton kahapon, no? May mga gamay lang politikang ginpamangkot ang pila ka mga katapos ng City Hall press corps. Pero ang isa sa mga gin-highlights ng alkalde dyan, ang long-term plan nila sa sining Oplan kontra baha. Kumbaga, ang phase 1 sini is 31 days, no? Nga pagpaninlo, hindi lang dira sa may area sang lapas, but halin ina sa may hinaktakan, pakadto sa tikod, pakadto sa tabuksuba. 31 kaadlaw nga pagpaninlo, clearing operation sa waterways, kag ang plano diri is ipatuman manini sa ibang nga area sa syudad to cover ang districts of Molo and Haro. Marami gid nga hambal ni Mayor long term ang ginapangita kay tiyan mo ginaya ang makasabat mo, hindi nga after 31 days lang abi. Dapat iniya ma-sustain ang ini nga isang programa kay may backup ini halin sa national government. Mismo si President Marcos amo ang nagmando sa DPWH nga dapat mag-work hand in hand sila sang LGU. Nami man kay duga amat-amat naman subong EMS restore ang maayo nga pagtamdanay sang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office kag ni Mayor Raisa Trenyas nga tani no maano pagidi kita naton kung ano mano-mano ang pagpaninlo bla. May pagina kung butangan mo da sa mga heavy equipment. May ara to DPWH dapat bala naton nga full support gid sini. Gina-monitor nga daan ni Secretary Vince Dizon. Isa lang nakatawag ni Mayor Raisa karon si Secretary Vince nga, Secretary, padali kami di sa nga mo siniyo, do kinanglan ginamo na mo ni kikitaan taman kung ano ka open si Secretary Vince Dizon. Kadtuan niya na dayon niya, no? Ang magsiling, abe tanawon tada kung ano pa da mabulig ta. Titani ano ini no, mapapag-on, mapapasangkad pagid ang maayong relasyon. Kaya tikon baha na naya-ems, wala na naya partido ang epekto kung mahawaas da kag mabahaan ng mga pumuluyo malapit sa creek, tanan ginaya apektado. Amo na ang ginatan-aw ginaton pagbuy luganay nga mahawaas na da mga basura madiklag kag mahawanan, maklear ang alagyan sang tubig. Kag importante dyan, nga subong pa lang, no? Wala pa kita sang bagyo nga na-experiensyahan, nag-umpisa na ang clearing operations, hindi na paghulaton kay ang pag-asa nagapaandam sang, hindi lang sang mas masakit or mas intensified nga El Nino, but pati ang mga bagyo nga ginapaabot naton, dapat kuno preparahan kay lauman naton ang mga mabaskog nga mga bagyo ang magasulod diri, especially from the month of June to August pakadto na sa end of the year, no? So as ang aton nga temperatura nagataas, siling na sang meteorologist sa CDRMO, mas nagiging conducive pagid ina sa pagdevelop sang mas mabaskog
nga bagyo in terms sa sa hangin nga iya nga ginadala kag in terms sa kadamuon sang rainfall nga iya nga ginabubo. So amo na nga as early as now dapat mahawanan na ang mga waterways naton diri sa syudad sang Iloilo. Ti dapat amo naman siling naton nga ang isa sa dapat pagid nga monitoron sang aton sini lokal nga panguluhan ang pagdamo sa mga informal settlers. Kay ti isang una may mga ano na kita may mga ginrelocate na kita nga mga pumuluyo from mga flood-prone areas, mga estero naton dili nga gasquat lang bala. Pero sang nagliliga daw kakilibot bisan sa Sunset Boulevard lang daw. Ano ni sa may bag-o nga Sunset Boulevard daw sa pila ka mga alagyan water kung sa Iloilo River kag mga estero naton daw nagalapad ang ang numero sa mga nagatumpok-tumpok nga papanimalay dugay-dugay matabok na sa dalan. Amo man na dito sa Arevalo. Di karon parts ang clearing sang aton siniya nga gobyerno dapat mahawanan inadakit maagi ang tubig da. Isa sa dapat tutukan kag i-intensify gid kiti gusto man naton blasang sustainable nga solusyon. Monitoran nyo dao mga barangay officials kung sino nang nagapaubra sa mga balay na mga informal settlers nga ginatolerate naton anhon lang ni karon niya kapangita sang city government pag-ubra sa mga kondo residences diri sa may relocation nga tigi ang design sang building ginahimo nila subong instead nga palapad sang una just like sa San Isidro River Plain subdivision subong ang ginahimo nga design sang aton nga city government sang aton sini nga ang aton sini nga national government ga suporta man sini ang DSOD kuan ay vertical na EMS do condo type na para nga malesen ang pagkaon sang area ti karon kun ginpaobrahan na sang pila ka stories nga mga residences ina high rise building pero ang mga nagatuhaw kag nagainulhutan nga daw uhong sa mga estero naton kag mga creek hindi naton makontrol ti ang basura da sige-sige gina kay ti talikod pagtalikod sang tagatupad haboy sila tapos patukod sila balay. Hindi wala kita gapati nga ang aton barangay officials wala nakita. Ti dapat tutukan nila na kay base karon magsirado mga creek ta. Anhon lang to sang aton nga mayor, anhon lang to karon sang aton sini nga alkalde sang aton nga mga government agencies kung magsigi-sigi tumpok liwat ang mga informal settlers sa mga waterways naton. Amo na gani dyan nga ang mga gin-employ nga tupad beneficiaries no ang 70 naton ka mga beneficiaryo sa Oplan kontra baha. Halin man mismo dira sa mga kabarangayan sa palibot sang waterways no may ara sang tagpulo ka beneficiaryo sa kada barangay nga maubra sa idalom sang dole tupad. So a total of 70 beneficiaries ang gin-employ sang dole, DPWH kag Iloilo City Government ako nagpaninlo tining mga tupad beneficiaries nga magapaninlo. Sila man ini ang naga-star dira sa palibot. So hopefully no nga sa pinaagi sa sini nga strategiya sila man naman mismo ang mag-remind, mag-inform sa ilada nga mga kaupdanan, sa ilada nga mga ingod balay sang responsable nga paghaboy sang basura kag pati man sa ila mismo o galingon nga ma-promote ang ining proper waste disposal kay kadamo-damo na gid sa mga proyekto sa Iloilo City Government halin sa pag-recycle sa mga basura, pag-implement sang mga GSO sa mga dugang nga facilities hasta sa mga workshops and training sa behavioral change. Agud ma-promote ang mga electric powered naton nga mga trucks, mga garbage collecting trucks naton nga mga heavy duty. Pero anho na naton kung wala sang pagbag-o mismo sa mga tawo no kag sa level of mindset sang pumuluyo diri sa syudad. Ang area sang tikod nga ni kitaan sa video ta kun ano ka damo pa na kahoy shaded pa na nga parts ng syudad. Ang mga taga Iloilo iban ko nagakalagaw sa Iloilo City abi nila na diri lang sa Diversion Road, downtown area city proper. Pero actually damo pa sang lugar sa Iloilo City nga mahawan kag ano siya no shaded siya may malapad siya nga green area kag inang tikod nga nada. Nada makitaan mo na dira ang ecosystem dira ano pa damo pa na da sang kahoy sa kilid sang subati once nga ma-develop ina dira matudluan dira ang aton sini nga mga pumuluyo nga tipigan hindi pagulaan sang basura
ma-start ina sa mindset sa aton sini nga mga kabataan pamatanon, barangay officials nga tutukan ina dira limpyuhan kontra baha. Base sa ulihi, isa pa ina dira sa mga destinations nga pwede naton ma-develop sa parts ng syudad sang Iloilo, kundi sang una ang Iloilo River sang wala pa esplanade. Amo man na ang sitwasyon mo. Damo-damo informal settlers ginaulaan sang basura. Di perti ka higko pero sang ini ang gin-develop ang tao, ang Ilonggo conscious na kung maghaboy ka na basura kang mavideohan ka, matrending kagit kiting esplanade, kilala ina iya model ina siya sang DENR nga gina-replicate sa iban siniya nga mga probinsya, syudad nagasuno na sina nagahimo man sila sa ila esplanade. Tiko nang ini nga area mapatinlo na diya ma-improve ang dike dira, ang sistema, ang mga pumuluyo, ang tupad members nga niyo, sila ni ang mga maintain dira. Di mabutang sa limelight kag ma-change man ang behavior ini masiling stop nami na di ulaan mo i-vandalism mo so kabay pa masapakan ini nga lugar kay kanami tan-awon sa mga kahoy bisan amo na may basura tuod pero ang green bala nga background niya kanami kung ma-maintain ina sang aton siniya nga lokal nga panguluhan. Actually, puno to sang kahoy ang area, no? Kag may view kita dahalin sa may bridge kung ano ka lapad ang gina-stretch sang waterways dira sa may Tikod, Lapas. Amo na nga subong pa lang, dapat ihimuon na nato ang tanan, agud matipigan. Imagine ang mga, hindi lang actually sa mga plastic, no? But pati mga debris. Tapos kung madumduman nyo ang mga balita nga may mga naghinaboy nga mga kasudlan sang baboy or iban nga or mga animals, mga live animals dira nga ginapanghaboy, dira man na da nga area. Amo na actually Jen, may scientific basis gidya kag may data kung nga ang amo ni nga areas ang napili isang syudad nga ipatuman ang ining oplan kontra baha. Naga-stretch na sa 7 ka barangay halin sa may distrito sang Lapas pakadto sa distrito sang Haro. Tinakita nato na kay kagi makita cover to Ems upod man kita dito sa Bacolod City. Oo. Oplan kontra baha man. Actually, ang ini nga area yaw do minimal ni gani kung ikumpara mo dito no. Grabe gitong baho sang kanal kag grabe man ang informal settlers. Ari gani green area. I-dredge mo na kompleto heavy equipment mo. Ma-improve ang kilid sina ang magaserbi dike abe kag butangan mo suga daw nahan katakom. Pwede ma-extend dito ang daw river esplanade kag wala ta kabulo. Base sa ulihi amo pa na ang mangin model barangay dira no. Ma-promote man ang maayo nga ecosystem kag balanse nga ecosystem dira. Ang i-control lang ya ang informal settlers disiplinahon kag ang mga barangay officials dapat agresibo gid sa pagmonitor sang mga illegal settlers nga tibugsok diri bugsok dito lang ang ginabantayan. Philippine Standard Time, alas 8:58 na sang aga. Wala nang tasang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you gid sa live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Thank you gid sa inyo nga tanan. Sa kinaandan kami ang inyo alagad. Janelle Baclay, Kag Emerson Segudo, kita ay kitaliwat bus diri lang sa Iloilo Morning. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.